Oh,
sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong ligtas. Patuloy tayong binibigyan ng ating Panginoon ng kapahingahan. Kaya sa mga oras na to, let's give all the praises and worship to the King of Kings and Lord of Lords. For He is worthy, and He is worthy to be praised. Come on, church, let's worship our God. Salamat, Panginoon. Binigay mo ang lahat. Mahanap mo lang ako. Come on, church. Ako. Itaas natin natin mga kamay sa ating Panginoon. Kapahingahan na subukan at kagalakan. Kalakasan na napupunan.
the glory and praises belongs to you, Lord. Kapatid, malalaman mo ang tunay na kaligtasan sa Panginoon. Once you accept God as your God and Savior, mararamdaman mo ang kapayapaan at kaligtasan sa presensya ng aming Panginoon. Hallelujah. Siyong biyaya, buhay ng mga siyong galinga.
our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, amen. Magandang araw po sa ating lahat. Yan. Tatry lang ng nakatablet. Kasi mga idol ng pastor nakatablet. Pero hindi pala idea. Kasi mga kapatid, every time you pray, para na, baka hindi nyo makita. Yan, every time you pray mga kapatid, every after devotion, the wisdom of God flows from you. Flows from your brain. Kaya kapag every time na nananalangin ka, may pumapasok sa thought sa isip mo, every time na after mo mag-devotion, may naiisip kang idea o may naiisip kang tao, kasi yun yung wisdom ni Lord na binibigay sa'yo. So, yun. Kaya hindi ko nakakitang beneficial ng tablet kasi hindi nga makapag-notes kapag may tinadagdag pa si Lord na idea para sa word niya. So, sige po, napakasarap magpuri nga sa Panginoon, di ba? Yan, parang news reporter lang. Yan, ang theme po natin ngayong month ay Love in Action. Yan, kaya po ang title ng ating preaching na ito ay Love in Action. Yan, part 2. So, yan. Yan, so sa Love in Action, di ba, napakaganda ng tema natin ngayong December, Love in Action. So, sige po, tayo po tayong lahat at basahin po natin ang salita ng Diyos sa Romans 5, verses 7 to 8. At ito po ay NIV. Sige, sabay-sabay po natin basahin. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His love for us in this, when we were still sinners, Christ died for us. So sige po, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, sa oras nga po na ito, Lord God, kami po ay lumalapit sa iyo, Lord God. Bigyan niyo kami ng wisdom, Lord God, and knowledge, Panginoon. Sa pag-aaralan ng salita mo, Lord God. Panginoon, salamat nga po, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, na yung pagmamahal mo, Lord God, sa amin ay bumabalot. Na yung pagmamahal mo, Panginoon, sa amin ay kapahingahan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Lord God, iparating mo po, Panginoon, yung bawat salita mo, Lord God, na gusto mong iparating sa amin. At mahal na mahal ka namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magsipag-upunan po tayo lahat. Okay, so love in action po tayo ngayon, di ba? Sa progreso mo at pag-asenso, meron kang modelo. Lagi po natin tatandaan yan. Sa progreso at pag-asenso, meron kang modelo. Dalawa kasi yung meaning ng modelo, sa totoo lang. Una, modelo na pinaggayahan mo. At pangalawa, yung modelo na nakikitang naging produkto mo. Amen? So marami po sa atin na hinahangaan. Diba? Dito lumalabas yung modelo na pinaggayahan natin. Right? Diba? Madalas ginagaya natin ito eh. For example, sa akin personally, pagdating sa preaching, yan. Idol na idol ko si Pastor Morty ng CCF. Ay, hindi, bawal ka mag-anak. Joke lang. Diba? Pagdating sa filosofiya sa buhay, idol na idol ko hindi si Pastor si Pastor Ed Lapis. Kasi napaka-liberal ni Pastor Ed Lapis pag pinakinggan niyo yung mga preaching niya. Liberal na hindi yung partido Liberal na in the way ng pag-thinking niya, yung type of thinking niya is very open. Okay? Christianity, somehow, is conservative, pero dapat liberal ka sa mga bagong idea. Amen? Liberal ka sa mga bagong idea na hindi porkit yung katabi mo, na dati, ang mga church dati, ang mga tao ay nakamahabang damit. Ngayon yung katabi mo, parang mamamalengke. Diba, liberal ka, okay lang yun. Bakit? Ang pinunta mo ba sa church para pumurma? Hindi. Para mag-serve kay Lord. Pero syempre, may factor kasi yung may factor kasi yung pagdadamit ng maayos. Diba? Isipin nyo na lang, nagpipreach kami ni Pastora dito, naka-boxer shorts ako. Okay lang sa inyo. Diba? May factor yon. Pero
hindi porket hindi nakadamit ng maayos, hindi na mahal si Lord. Hindi na nagsaserve sa Lord. Di ba? So, karamihan sa atin, di ba? Maraming, lalo na sa music ngayon, idol na idol si Moira, piyok-piyok ka na lahat-lahat, ipit ka ng boses mo. Di ba? Marami tayong iniidolo. Isipin nyo, kapag sinabi niyong idolo sa buhay niyo, ginagaya niya yan eh. Imposible hindi. Di ba? Dito, magagaya sa church, modelo niyo si Pastora. Idol na idol niyo si Pastora sa pananamit. Di ba? Pastora, pag-style ni Pastora. Di ba? So, meron naman tayong modelo na pag sinabi mong modelo ng buhay mo, yun yung produkto, yun yung simbolismo ng pag-unlad mo. Okay? For example, nakabili ka ng sasakyan, kakatodo mo sa pagtatrabaho, di ba? Tumaas ka sa ranggo, kakatodo mo sa pagtatrabaho. Ganun yan eh. Yun yung simbolo ng paghihirap mo. Di ba? For example, nakabili ka nakatayo ka ng negosyo dahil sa paghihirap mo, yun yung modelo, yun yung simbolo ng dugot pawis mo eh. Amen? So, basahin nga ulit natin yung ating verse, mga taga-Roma 5:7-8. Mahirap mangyari, ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Amen? Mas maiintindihan doon sa Tagalog sa Filipino. Mahirap mangyari ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Di ba? Kung lalagyan natin ito ng sarili nating version, yung version natin ngayon, kapag inintindi mo yung verse, parang ang sabi sa verse 7 pa lang, sobrang bihira. Di ba? Very rarely. Sobrang bihira na may mag-alay ng buhay para sa taong matino. Pero ang sinasabi ng context, di ba? Sobrang bihira na may mag-alay ng buhay para sa taong matino. Pero si Jesucristo, inalay niya yung buhay niya sa ating kasalanan. That's the context. So, may we reflect today's message, the love of God, and that love is God, and God is love. Ano nga ba yung mga quality ng pagmamahal ng Diyos na dapat nating taglayin? So, sige po, una na agad tayo kasi walo to. Una, love shows, di ba? But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Diba? God demonstrated His love for according to what we need. Gaya ni Jesus, ipakita natin sa iba yung pagmamahal natin sa pag-a-appreciate o sa pagpupuri sa gusto ng iba. Yun yung ginawa nila din. Ganito po karamihan ng problema, dahilan kaya yung may mga anak na layo sa magulang. Listen to this. Hindi pa po ako magulang, pero by theory and by experiences, na-observe ko to. Maraming layo sa magulang. Maraming anak na layo sa magulang. Bakit? Hindi sinusuportahan yung hilig eh. Puro ka drawing, may pera pa dyan! Diba, parents, minsan ganyan. Cellphone ka ng cellphone! Nag-online class, sige nga, huwag mo pag-cellphone. Diba? Ibang usapan yung yung walang natutulong sa bahay, pero when it comes to passion ng bata, parents, kailangan nating suportahan. Kasi once na hindi mo sinuportahan yan, yan na mag-uugat yan. Kaya lumalayo yung loob ng anak. Biruin mo, yung anak mo, 40 anyos na, ayaw mo pa rin payagan mag-jowa eh. Yung anak mo, 30 na, siya dumupunta. Diba? Anak mo, senior citizen na, pinabibili mo pa rin ng toyo sa tindahan. Diba? Sobrang big deal nito, lalo na sa generation ngayon. Sobrang big deal po nito. Sobrang daming layo sa magulang. Diba? Pansinin nyo, sa barkada nag-open. Lalo na sa mga youth ngayon. Hindi sa magulang. Diba? Ayaw umuwi sa bahay. Pag nasa galaan, ayaw na umuwi. Why? Kasi hindi nila ramdam na safe sa bahay nila. Kasi ngayon, mga kasama nila sa bahay,
hindi na-demonstrate yung tamang love. Hindi na-demonstrate yung tamang love. Normal lang po sa mga anak na maghanap ng pagmamahal ng magulang. Normal na normal yan hanggang 21 years old po ayon sa pag-aaral. 21 years old ka na, naghahanap ka pa rin ng kalinga sa magulang mo. Normal na normal po yung maghanap, hindi yun papansin, hindi yun kulang sa pansin. Normal na normal pong maghanap sa magulang, o sa lolo, sa lola, sa mga tiyahin, ng pagmamahal ng magulang. Amen? So, come to think of it, di ba? Kailangan natin i-absorb to kasi balang panahon, karamihan sa atin magiging magulang. Yung iba sa atin, wala pang anak, magulang na eh. Nanggugulang. Pero yun, someday, hindi lang naman yung mga magulang, hindi lang naman ito para sa mga magulang na nandito, kundi para sa mga magiging magulang in the future. Diba? Meron po tayong tinatawag na love tank. So ito yung imbakan ng love between two persons. Yan. Hindi lang po ito romantically, but basically in every relationship. In each and every relationship. Sabi kasi rito, ang empty, kapag empty ang love tank mo, parang nagmamanay mo ng kotse, pero walang gasolina. Okay, so yung love tank mo, parang ano rin yan, parang sasakyan din yan. Kailangan mong gasolinahan, kasi nauubos yan, kailangan mong punuin, mauubos ulit. Yan yung emotional support natin sa isa't isa. Diba? Learn to feel each other's love tank. So, meron po tayong mga primary love languages. So, yung mga languages na ito po ay way natin to express love or yung gusto natin na ma-express ng iba na pagmamahal nila sa atin. So, kung matutunan natin ito at magagamit natin ito, itong love language na to sa bawat isa, baka sakaling ma-improve natin yung relasyon natin sa bawat isa. Diba? So, meron po akong papakita ng 5 sentences dito. So, pili po kayo ng isa. Tapos, all throughout this point, ay tandaan niyo po yung pong mabuti kung ano yung pinili niyo. Sige, number 1, basahin natin dito. I feel especially loved when people express through words how grateful they are for me. Yan. And for the simple, everyday things I do. So, sa pamamagitan lang po ng sweet words, diba? Sa pamamagitan lang ng salita, na-overwhelm ka na sa pagmamahal ng iba. Or, nasasatisfy ka na. Through sweet words lang to. Pangalawa po, I feel especially loved when a person gives me undivided attention and spends time alone with me. So, ito yung sumasama sa gala, diba? So, yun yung gusto mong, ganun yung gusto mong pagmamahal, yung lagi mong kasama sa gala, or sa bawat alis mo, magkasama kayo. So, number 3, I feel especially loved when by someone who brings me gifts and other tangible expressions of love. So, ito naman yung mahilig sa regalo. Gusto lagi, couple kayo. Pero, okay lang yun, pag-aaralan natin yung mamaya. Number 4, I feel especially loved when someone pitches in to help me. Perhaps by running errands or taking on my household chores. So kapag tinutulungan ka, masaya ka na kapag may tumutulong sa'yo, yun na yung feeling mo pagmamahal. Masaya ka na pag may tumutulong sa'yo, masaya ka na pag tumutulong ka. And lastly, I feel especially loved when a person expresses feelings for me through physical contact. Yung malambing, di ba, mahilig sumandal, clingy, ganyan. So, sa tingin nyo, saan yung mga example natin, may mali? Okay, so pag-aaralan po natin ngayon, yung love language. 5 languages of love by Dr. Gary Chapman. So, yan. So, unahin agad natin. Mabilis ang daan na to. Una ay words of affirmation. So, para po ito sa mga pumili ng unang example natin, yung I feel especially loved when people express through words how grateful they are for me and for the simple everyday things I do. So, hindi po ito pang mababaw. Hindi ito pang mababaw. Kasi di ba sabi nila, action speaks louder than words. Pero hindi lagi. Di ba kasi may mga tao na sa salita lang, na na-overwhelm na sila ng pagmamahal, na-feel na nila yung pagmamahal mo. Sa salita mo lang. Pero ang disadvantages nito, ang hirap dito, ay kapag masakit yung sinabi mo,
Daramdamin niya yan. Kasi, pag nagsasalita ka ng masakit, ganito lang yan eh, pwede mo yan ihambing sa puno. Okay? Yung nagsalita ng masakit, yung tumaga sa puno. Yung sinabihan, yung puno. Yung tumaga, pwede niyang malimutan kung tinaga niya ba yung puno na yun. Pero yung puno na yun, hindi niya malilimutan na tinaga siya. So, number 2 is quality time. So, para po ito sa mga pumili sa mga taong pumili na I feel specially loved when a person gives me undivided attention and spends time alone with me. So, sa quality time natin ngayon, di ba? Sa panahon natin ngayon, parang yung attention ng bawat isa sa atin sobrang ikli na lang. Kasi karamihan nga, di ba, focus sa trabaho, focus sa pag-aaral. Pero ito yung, may mga tao na ito yung tinitignan, o ito, dito nararamdaman yung pagmamahal. O dito nila pinaparamdam yung pagmamahal. Through quality time, di ba? Yung sobrang saya kapag gumagala, mapapansin mo yan eh. Kapag yung tao kasama-sama mo, tahimik. Maya-maya kapag tumatagal na yung gala nyo, pataldal na ng pataldal. Kahit hindi lasing. Diba? Mapapansin nyo yan kasi mas masaya siya dahil sa quality time nyo. Or mas na-express niya yung feelings niya dahil sa quality time. Okay, so number 3 is receiving gifts. So para po ito sa mga pumili ng I feel specially loved by someone who brings me gifts and other tangible expressions of love. So, wag po tayong magkakamali na yung love language para sa materialis na bagay ay hindi naman siya yung para lang sa sugar daddy. Okay? Kasi para sa iba na i-express nila yung pagmamahal nila through giving gifts eh. Diba? Kaya nga sabi yung iba nagbibigay mula sa puso. Doon nila na-express yung pagmamahal nila. Yung iba naman, nararamdaman yung pagmamahal ng iba sa kanila kapag nakakatanggap ng regalo. So, normal lang yun. Huwag tayong judgmental na, ano yan, nag-jowa para maging sugar daddy. Huwag tayong judgmental, di ba? May mga tao talaga na sa material na bagay, pero hindi po mali yun. Kasi love language niya eh. Lengguwahe, dialekto ng pagmamahal yun. Okay, number 4 is acts of service, di ba? Para po ito sa pumili ng I feel specially loved when someone pitches in to help me. Perhaps by running errands or taking on my household chores. So, di ba? Yung iba, quality time na, makasama ng gusto. Ito quality time din naman, pero mas malalim to. O medyo kakaiba to kasi mas gusto niya na tinutulungan siya o tumutulong siya, di ba? Ito yung love ng mga workers natin dito sa church. Ito yung love na meron sila. Why? Kasi isipin nyo, gustong-gusto nila tumulong sa church. Di ba sa bahay, hindi nalilinis, pero pagdating dito sa church, naguhugas ng pinggan, naglilinis. Di ba kapag may program tayo, kapag anniversary, tsaka Christmas party, di ba yung mga nanay sa likod, nag-aaral ng pagkain, nag-prepare, para ipapamigay na lang sa labas. Di ba pa yung mga nanay na nagbabalot Yan, lagi ko na-observan yan eh. Pagpapasok ako sa likod eh. Ay, parang di naman nag-prepare ito, parang nagbabalot na ito eh. So, yan. Kaya yung mga workers, ito yung ano nila eh, tumutulong eh. Di ba may mga workers na makikita mo tumatayo dito sa harap. May mga workers na sasalubong sa'yo sa pinto, babarilin yung noo mo. May mga workers na nasa kusina, hindi mo nakikita. Di ba? Ito yung ano nila, ito yung love language nila. Masaya na sila doon. Diba kaya kapag may handaan nga, lagi kong inaano sa likod, tinan niyo po yung mga workers kasi may passion sila sa paglilingkod. Tira naman natin sila ng pagkain. Kasi hindi pa nakakain yung mga workers, may nabalot na eh. May nabalot ng ulo eh. So, number 5 is physical touch. Diba? Para po ito sa pamapumili ng panghuli, yung I feel specially loved when a person expresses feelings for me through physical contact. So ito naman, ang primary language of love nila ay through pagiging clingy. So, very touchy, di ba? Hindi lang to romantically, hindi lang to sa mga mag-jowa eh, pero may mga kilala tayo na kapag nakita tayo, yayakapin tayo, di ba? Hindi lang basta handshake, yayakapin, di ba? So, yun yung love language nila, physical presence yun. Diba?
So ikaw ba to, di ba? Kung ikaw ay sweet through actions, okay lang din. So yung 5 po na love language, isa doon ay primary nyo. Pero hindi naman sinabi na isa lang dapat meron kayo. Okay, pwede kayong magkaroon ng lahat, pero may isa kayong primary. Primary na yung isa yung pinaka-main nyo. Yung isa yung pinaka-language nyo. So kung mapapansin nyo mga kapatid, iba-iba yun eh. 5 yung love language natin. Iba-iba kasi tayo ng trick. Di ba? At iba-iba tayo ng way to show and feel love. Kaya, at ito pa, itong matindi, iba-iba kasi tayo ng sensitivity. At iba-iba rin tayo ng choices sa buhay. Diba kaya huwag mo sasabihin na, ang bawo mo naman, parang yun lang. Dadrama ka na. Mali yun kasi hindi mo naman alam yung love language niya eh. Diba parang sasabihin mo, parang yun lang, hindi lang nakapunta sa birthday mo eh, sama na ng loob mo. E paano kung ikaw lang yung invite niya? Diba? Iba-iba kasi tayo ng sensitivity mga kapatid. Again, sa simpleng word na sabihan mo ng bobo, lalo na sa mga magulang, sabihan mo ng bobo yung anak mo, kapag ang love language niyan ay true words, pwedeng ikasira ng future niya yan. Sabihan mo anak mo ng bobo, medyo malutong. Pwedeng ikasira niya yan, ikalaki niya, at matatandaan niyang bobo siya. Kasi sinabihan ng magulang eh. Di ba yung mga magulang na nga lang yung makakapagsabi ng gwapo mo, anak? Tapos sasabihin mo pa ng pangit-pangit, bobo ka, napulot ka lang sa katahin ng kalabaw. Di ba? Simple words. Kala mo simple lang. Kasi ilang segundo mo lang sinabi, pero it can ruin the future of that child. Pwedeng ikasira yun ang future. And sa iba ring paraan, gaya ng gusto lang naman nila, quality time, pero ikaw, trabaho ka. Diba? Gusto lang naman nila, makasama ka nilang kakain sa mga inasal. Pero ikaw, ayaw mo, gusto mo na lang magpahinga kasi gusto galing ka trabaho, pagod ka. Ay, kailangan nating timbangin yung love language ng bawat isa. Diba? Lalo na sa mga bata kasi napakalapit ng mga bata sa puso ni Lord. So, yun. Lalo na sa mga bata, sobrang halaga nito, mga kapatid. Diba? Huwag natin sasabihin na nag-jowa para magpabili. Ano yan? Sugar daddy? Ano ba? Pakin mo? Pera mo ba? Diba? So, love language nila yan eh. Diyan nila napipil yung pagmamahalan nila eh. Through pagbili ng couple shirt, o pagbili ng couple headband, o couple kayo ng face mask, ng face shield. Diba? May kakilala tayo, mabilis magtampo. Meron din tayong kilala, matabil yung dila, bumangera, di ba? Gusto nilang may kasama, nagtatampo sila pag ayaw mong sumama, o mahilig yung makap, di ba? Nai-issue tuloy, di ba? Hindi yan sa ganyan. Love language nila yan eh. Hindi naman porket magkasama lagi, mag-jowa agad eh. Di ba? Love language yan sa isa't isa. Dapat hindi po tayo judgmental, mga kapatid. Dapat hindi tayo judgmental. Kundi let us give the love through supporting them and appreciating their hobbies. The same sa mga hilig natin, di ba? Meron tayong kilala, gusto mag-jacket. Ang init-init sa Pilipinas, laging naka-jacket. Di ba? Meron naman nagsisimba, ang suot niya, pampalengke. Di ba? If yun yung ikakasaya nila, mga kapatid, if yun yung ikakasaya nila, hanggat wala silang sinusuway, wala silang ginagawa na against sa law ni Lord, bakit hindi nyo hayaan? Bakit hindi natin hayaan? Kung yan yung love language nila. Amen? So, show your love hanggat kaya pa. Diba? Hanggat may lakas ka pa. Hanggat may memorya ka pa. Nung natutunan ko, nitong simula nung nag-college ako, ang laki ng pinagbago pa in terms of memory sa akin. Sinasabi ko sa inyo, nagsusulat ako. Biglang, hindi ko maalala kung anong ginagawa ko. Sobrang kabado ko noon, sobrang kinakabahan ako pag gano'n. Nung nakaraan nga, nagdo-drawing lang ako eh, kasi syempre sa engineering. Nagdo-drawing lang ako. Umihi lang ako, pagbalik ko, kung pagkaupo ko sa study table ko, ano nga bang ginagawa ko? So, na-realize ko na tumatanda rin tayo, kahit cute pa lang,
pupurok at pupurok din yung memory natin eh. Hihina at hihina rin yung utak natin. Diba? Yung mata ko, grabe, kung pwede lang akong bumalik sa pagkabata ko, hindi ko hayaan lumabo yung mata ko. Nakasalamin ako mga kapatid, pero pag nasa likod ako, hindi ko nakita yung nasa TV. Pero isang taon pa lang yung salamin ko, sayang naman kung papalitan ko ba, di ba? Rurupo yung tuhod mo, di ba? Third floor pa naman yung church natin. May mga hindi na makasimba kasi, marupok na yung tuhod. Ikaw, show your love to God, to others. So, gawin mo yung mga kaya mo pang gawin. Diba? Yung iba hindi makapag-church kasi may daladalang anak kahit gustong-gusto ng mag-church. Pero hindi sila makapag-church kasi may baby pa. Pati ikaw, habang single ka pa, o habang malalaki na yung anak mo, ba't di mo magsimba? Diba? Ba't hindi ka tumulong sa iba? Diba? So, show your love hanggat may lakas ka pa, hanggat hanggat kaya mo pa. Kasi, time will come na manghihina ka, mawawalan ka ng lakas, and yung natatangi mo lang na mapapakitang pagmamahal is through appreciating them na lang. Hindi na through helping them, hindi na through joining them physically, di ba? So number 2, number 1, love shows. Number 2, love sacrifices. Okay. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, aminin natin mga kapatid, nagsasakripisyo tayo for something. Hindi ka nagsasakripisyo para sa wala. Lahat tayo nagsasakripisyo tayo for something. Diba? Yung mga parents, grabe ang sakripisyo para sa mga anak, para magkaroon ng future, ng magandang future. Yung mga estudyante, grabe ang sakripisyo for what? Para pumasa. Yan, pumasa na lang, hindi na makakuha ng grades eh. Pag-college na kayo, iisipin nyo na lang pumasa. Sa mga teacher, di ba, grabe yung sakripisyo para makapagturo, matutuwa ng mga bata. Sa mga gamers, grabe yung sakripisyo para tumaas yung rank. Di ba? Nung nakaraan nga lang grabe to. Sabado ng gabi na yon, alas 9 na ng gabi. Si Pastora pumunta pa sa bahay. Sim, balik tayo sa church. Nakalimutan ko kung napatay yung aircon. Sacrifice ni Pastora yun. Alam niyo mga kapatid, sa isang buwan, siguro halos ilang beses yung bumabalik sa church lagi para i-check kung napatay yung aircon, kung napatay yung electric fan. Kasi yun yung sacrifice ni Pastora, yun yung gano'n siya magpakita ng pagmamahal. Pero ito, alas 9 na ng gabi. Tapos lakad pa kami, hindi kami sumakay. Si Pastora yan eh. Lakad lang yan, paglakarin mo yan, hanggang Mindanao, maglalakad yan eh. So di ba, si Pastora senior na yan eh. Sa alas 9 ng gabi, dapat nagpapahinga na yan. Nagpe-Facebook na lang. Pero tingnan nyo, bumabalik pa sa church na. Nung nakaraan, nung may bagyong Rolly, Diyos ko, 3 beses bumalik sa church kasi naiwan yung salamin. Dalawa lang ba yun? Di ba? Yun yung sacrifice ni Pastora, bumabalik siya sa church. Pero yun mo, saan ka makita, Pastora, siya rin naglilinis. Si Pastora at si Brother Buds. Dalawang pinakamataas na posisyon sa church natin. Silang dalawa yung naglilinis. Yun yung sacrifice nila sa church. Diba? Characteristics of a worthwhile sacrifice. So number 1, it is timely. So while we were still sinners, sabi dito, hanggat nung makasalanan pa tayo, diba? Don't denying the Lord. Nalinisin tayo. So may oras pa mga kapatid, hindi pa kasi uli yung lahat eh. Diba? Paulit-ulit na sinasabi na narinig ko kay Pastor Julius, hanggat buhay ka pa, hanggat hindi ka papatay, hindi pa tapos yung plano ni Lord sa buhay mo. Hanggat humihinga ka pa. Hindi pa tapos yung plano ni Lord sa buhay mo. So, hindi pa huli para mag-sacrifice tayo. Number 2, it is painful. Diba? Christ died. While we were still sinners, Christ died. Diba? Masakit man. Pero kung para sa kabutihan, why not? Diba? Grabe yung sakit na dinanas ni Lord pag binabasa niyo sa Matthew, Mark, Luke dyan. Panoorin nyo nga lang yung movie eh. Mararamdaman nyo na yung sakit. Paano pag sa inyo nangyari yun?
Paano pag sa atin nangyari? Pero painful, pero worth it yung sacrifice. And number 3, it is purposeful. So while we were still sinners, Christ died for us. Para sa atin. May dahilan kaya ka nagsasacrifice. Si Jesus nagsacrifice siya para sa atin. Tayo, may dahilan kaya tayo nagsasacrifice. May dahilan to lagi. Di ba? Kaya don't sacrifice for nothing. Huwag ka magsasakripisyo para sa wala. Parang naghihirap ka mangisda, pero ang nahuli mo, hangin. Di ba? Pinaghirapan mo magtrabaho, pero ang nakuha mo, Meralco Bill. Di ba? We don't sacrifice for nothing. We sacrifice for something great. Amen. For something great. You are not sacrificing to lose, but to win the battle. Amen? Amen. If you are sacrificing with the Lord, if you're with the Lord, lagi yan, the victory belongs to God. Amen. And the victory belongs to us din. Siyempre, kasama natin si Lord. But the battle belongs to God. Yet, the victory, damay tayo. Yung lahat ng laban, si Lord humaharap. Pero pag nanalo tayo, damay tayo sa glory. Amen? Damay tayo sa ginhawa ng buhay. Kaya nga yung, di ba, pag nag-sacrifice ka, hindi yun para matalo ka, hindi para malugi ka, kundi para lumago ka ba? Example, sa Bible na ito nagsabi, sa Malakay 3:10, yan. Sabi rito, dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Alam ni Lord na bawat sacrifice mo ay hindi lang dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, kundi dahil gusto mo rin ng pagpapala. Again, hindi ka nag-sacrifice para malugi. Nag-sacrifice ka to what? To gain more. Diba? Para mag-expand ka. Diba? Yung mga negosyante, hindi po yan nagtatayo ng mall para malugi. Nagtatayo yan ng mall para kumita pa. Diba? Alam ni Lord na yung tithes mo, kapatid, ay hindi lang dahil sa pagmamahal mo sa Kanya. Alam ni Lord na yung tithes mo ay dahil gusto mong hamunin si Lord, napapalaguin ka pa niya. Amen? Kasi basically mga kapatid, yung tithes, kapag tinagalog mo yan, pagbabalik lang yan eh. Binalik mo lang basically yung biyaya mo. Binalik mo lang yung 10% ng biyaya ni Lord sa'yo. 10% lang. 10% lang. Binalik mo lang. Pero anong sabi ni Lord? Kapag nag-tithes ka mga kapatid, bubuksan niya yung bintana ng langit at ibubuhos sa iyo yung masaganang pagpapala. Amen. Your tithes is worth it. Why? Nagbalik ka na nga, pinagpala ka pa. Amen. Amen? Amen. So that's one form of sacrifice through this. Pwede rin through strength. Diba? Kapag nag-invite ka, sasagutin mo rin pamasahe niyan, di ba? Nakakaya naman, i-invite mo sa church, KKB kayo. O ikaw pa magpapalibre. Ay sis, invite kita sa church, sis ha. Tapos, grab tayo, libre mo ako, taxi tayo. Di ba? Parang naman. Di ba? Sacrifice mo yun eh. Para mawin mo yung soul. Di ba? Para mawin mo yung soul, mag-i-invest ka. Di ba? So, masasaktan ka. Ito mga kapatid, tandaan ito. Masaktan ka para sumaya. Amen? Masaktan ka para sumaya. Magbigay ka para magkaroon. Mag-alay ka para pagpalayo. Amen. Masaktan ka para sumaya. Let us all stand mga kapatid. Lagi niyo pong tatandaan na we sacrifice to gain something. We don't sacrifice for nothing eh. We don't sacrifice for nothing. Even si Lord, di ba, alam niya yan, inutos niya yan sa atin. Sacrifice mo, magpapalain ba kita? Di ba, alam ni Lord yan na we don't sacrifice for nothing. And even God,
even God Himself sacrificed His Son for something. Again, binigay ni Lord yung anak niya for something. Hindi niya sinakripisyo yung anak niya para sa wala. Sinakripisyo niya yun for something. To cleanse us, to give us salvation for those who accepted Him. Kaya maraming nagtataka sa pagkamatay ni Jesus. Imagine, Diyos ka, tapos namatay siya para sa mga makasalanan. Yung mga hindi worth it paglingkuran, hindi worth it iligtas. Diba? Yung wala ng pag-asa halos. Thinking of it, kakaiba yung pagmamahal ni Lord. Diba? Grabe lang. Ang weird, diba? Sabi ng iba, weird daw, foolish act daw. Pero ito tatandaan yung mga kapatid. God sacrificed for you because His love is in action. And never nagkamali si Lord na mag-sacrifice siya para sa iyo. Kasi naniniwala si Lord na kaya mo. Naniniwala si Lord na the best ka at worth it ka mahalin. Amen. So, let us all pray to the Lord. Let us appreciate His goodness, His greatness, and His love. Sige po. Let us pray to God. Sige, this is your personal time to God. You can pray solemnly. Pwede ka mag-pray ng mahinahon. You can pray loudly. Pwede mong isigaw lahat ng pagpapasalamat mo kay Lord. Pwede mong isigaw yung kung gaano mabuti si Lord sa buhay mo. Grabe yung pagmamahal ni Lord sa atin. So let's pray while we are singing. Pag-alin ay di man takas, pag-ibig mo
loves us so much that even if the only option is to die, He did it. Kahit yung natitirang choice na lang ng Panginoon ay yung mamatay siya para sa atin. Ginawa ng Panginoon yan eh. Why? Kasi alam ni Lord na deserve natin. Kasi alam ni Lord na worth it ka. Alam ni Lord na you can do greater things because of Him. Whatever your situation is today, mga kapatid, ang Diyos ay laging nasa iyo. Kasama mo, na-appreciate ka, minamahal ka, at niligtas ka. Lord, we lift your name this morning, Lord God. Panginoon, we exalt your holy name, Lord God. Lord, we praise you not just because of your greatness, but because of who you are, Panginoon. Not just because of your protection, Lord God, but because who you have been to us, Lord God. Dahil naging isang matapat na Diyos ka sa amin, Lord God. Dahil naging isang mapagmahal na Diyos ka sa amin, Lord God. And Lord, tinatanggal po namin lahat ng sumpa, Lord God, sa lugar na ito. Panginoon, yung sumpa ng kahirapan, Lord God, matagal mo nang pinanalo. Yung sumpa ng kasalanan, Lord God, matagal mo na kami pinatawad. Panginoon, yung sumpa ng bawat sakit na nagpapahirap sa amin, Lord God, ay matagal mo nang pinagalit. We appreciate your greatness, Lord. We love your holy name. We praise and worship you through our actions, through our words, through our efforts, Panginoon.